Maglakbay kung saan mo man naisip. Sige kang humayo ka't maglakbay pa. Walang kalilimutan kami. Sige kang humayo ka't maglakbay pa. Walang kalilimutan kami. Yan ba ang tinatawag na balon? Opo. Eh di kung gayon, hindi na makakalipad ngayon. Makakalipad po. Opo, talaga. Ay, teka, paano naman lumilipad dyan? Hindi ko rin po alam eh. Paano mo masasabing lilipad ulit yan? Yun po ang sabi ni Ginoong O'Connor. O'Connor? Siya po yung tao nakasakay dito sa balon. Teka, Tom, nasaktan ba yung batang mama? Opo, pero konti lang po. Palagay ko, yun ay parusa sa kanya ng langit. Po, bakit po? Dahil lumilipad siya sa papawirin na pag-aari ng Diyos. Hindi po. Ang papawirin po ay para sa tao. Kung ang tao po ay maaring lumangoy sa dagat at sa ilog, maari din po siya lumipad. Maari din pong lumipad ang tao sa papawirin na malaya. Wag po! Wag niyo pong hawakan ng lubid! Ha? Pasensya na. Hak, di ba nakausap mo yung mama nagpapalipad yan? Narinig mo ba kung anong nararamdaman niya sa iyong papawid? Wala nang oras sa pagkikwento. Gusto ni Ginoong O'Connor na mag-usap agad sila ni Hepe, kaya umalis agad sila. Kaya ito ngayon. Kaya binabantayan namin dalawa ni Tom itong sinakyan niyang balon. Eh bakit mo binabantayan, Hak? Kasi pinausapan kami ni Ginoong Arthur na bantayan to. Arthur? Sino ba yun, Hak? Arthur O'Connor. Ang taong may-ari ng balon na to. Mga kasama, ulong lang po! Ulong lang po! Ulong lang po ng konti! Eto na. Pakihatid naman itong sulat na to sa Army Arms Laboratory. Eto na ang sulat, mag-ingat ka. Ang Army Arms Laboratory ay nasa Chicago. Alam mo ba yung Pat? Alam ko na po yun, Hepe. Magaling. Okay lang ka naman na alis. Sana ngayon na. Ngayon na nga po ako alis. Hindi na nga po ako matutulog. Alis na po ako ngayon. Kailan naman ang dating mo? Sa makalawa ng umaga po siguro. At para nga po mas madali ako makarating doon, sasakay po ako ng stagecoach buhat sa Springfield. Sige. Gawin mo ang nararapat. Meron pa ba kayong nais iparating sa kanila? Sandali lang. Alam ko na, makikita mo doon si Kapitan Band o si Dr. Masterson. Isinulat ko lang sa kanila na bumaksak ang balon. Wala akong sinabing detalye at kondisyon ng balon. Pakisabi na lang sa kanila na nasa mabuti kong kalagayan. At wala silang dapat ipag-alala dahil ako'y mabuti. Sige, mag-iingat ka. Opo, sige po. Hepe, lalakad na po ako ngayon. Sige, Pat. Mag-iingat ka. Teka sandali. Pakisabi mo na rin na inaayos ko ang balon. At tinanggap ako ng mga tao rito ng mabuti. Ha? Ako na pong bahala. Ginoong O'Connor, dumudugo na naman ang ulo mo. Baka kung ano mangyari sa inyo niyan. Dapat ka na matingnan ng doktor. Lalakad na po ako, Hepe. Ipagpaumanhin niyo. Naku, pasensya ka na rin. Anong kailangan mo?
Dito po ba nakatira si Dr. Mitchell? Oo, dito nga. Nasaan ba si... Tugo. Marami akong sugat sa katawan dahil nahulog ako sa balon buhat sa papawirin. Ikaw yung... Halika, pumasok ka muna sa loob. Salamat. Mary, hindi ka ba umalis para tignan yung balon? Doktor, may pasyente po kasi tayo. At siya po yung taong sakay ng balon. Sugatan po siya. Kailangan pong magamot siya. Ganun ba ititignan ko? Dito ang daan, no? Kamusta po, Dr. Mitchell? Sige, maupo ka doon. Opo. Doktor, una po, wala po akong pambabayad sa inyo. Wala po akong pera. Wala kang pera? Dahil po sa sako nang nangyari. Kanina pa po ako nasa himpapawid. Sakay ka ng balon. Abay, masarap sumakay sa balon. Kung ganon, yung balon na lang ang ibabayad mo sa akin. Pero sa ngayon, ang dapat nating tignan ay ang sugat mo at ng magamot ko. Nauntog po ang ulo ko sa isang sangkahoy. Lalagyan natin ng gamot para huwag ma-impeksyon. Mary, akin na yung gamot. Opo. Bilisan mo, Mary. Nasaan na, Mary? Opo. Doktor, alin po bang bote yun? Ay, nako, hindi ko pala nasabi kung nasaan. Ako nang kukuha. Ito yon at dito nakalagay. Kikirot lang ito ng kaunti pero tiisin mo lang. Opo, doktor. Hindi mo nga pala iindahin ang kirot nito dahil sa tapang mong lumipad. Ang taas ng balon na yun. Aray! Sakit po, doktor! Ang abdi! Aray! Masyado bang masakit? Opo, ang sakit po! Aray! Bakit ganon? Alcohol pala ang gamot na ito. Alcohol po! Hindi naman ito masama. Huwag ka mag-alala. Mary, yung bote sa tabi nito ang kunin mo at ibigay mo sa akin. Opo. Ito po ba, doktor? Yan na nga yun. Wag na po kaya, doktor. Pasensya ka na. Baguhan lang kasi ang nurse kong yan. Hindi po siya, doktor. Kayo po ang nagkamali. Kayo po. Ano? Ako? Alam nyo, Ginoong O'Connor, nakita ko yung balon na lumilipad banda roon. Pagkatapos, bumaksak na ako. Doon yata ako banda sa may Cardiff Hill bumaksak. Mapalad ka pa rin at hindi ka nasugatan ng malubha. Sa totoo lang, akala ko pumanaw na ako nang bumaksak ako sa lupa. Nawala na ako ng malay. Hindi ko na alam ang sumunod na nangyari. Hindi ko na alam kung nasan ako. Talaga? Mabuti na lang at may dumating na dalawang bata, si Tom at si Huck. Tinulungan nila ako. Talaga? Si Tom? Kilala mo ba si Tom? Oo, itinuturing ko siyang parang kapatid ko na. Ano ibig sabihin parang? Pinsan ko lang siya talaga, ngunit dahil wala na siyang mga magulang, nakakasama ko siya sa bahay bilang isang kapamilya. Ganun. Matulungin siya at marami siyang alam na tungkol sa balon. Nakakayang sabihin ko ito, ngunit nagulat nga ako sa isang malit na lugar na tulad nito ay may isang batang maraming alam tungkol sa balon. Nakakagulat talaga. Talaga? Hindi nga siya palabasa, ngunit mahilig siyang makipagsapalaran. Nakakagulat para sa isang batang katulad niya. Ganun ba? Ay nako, palagay ko gusto rin niyang makalipad tulad mo. Oh, talaga? Ako rin. Naku, dito po ba kayo bumaksak, Ginoo? Nanginginig nga ako pag iniisip kong ano kaya ang nangyari sa akin kung sa ilog Mississippi ako bumaksak. Marunong yata kayong lumangoy. Kahit na ako marunong lumangoy, tiyak naman natatangayin ng agos ang balon. Ayoko mawala sa akin yung balon na yun dahil ako ang gumawa at pinaghirapan ko yun. Ginoong O'Connor. Hepe! Kamusta po kayo, Hepe? Hoy, Mary. Ginoong O'Connor, inuna mo yata makipagkaibigan sa pinakamagandang babae dito sa amin, ha? Si Hepe talaga. Sige ho. Naihanda ko na pala yung mga lubid at kahoy. Salamat sa inyo, Hepe. Ayusin ko agad-agad ang balon. Tutulong sa iyo ang buong taong bayan. Salamat. Saan mo nga pala nakilala si Mary?
Si Mary ho? Ayos na yan. Tama na. Ayos na yan. Saka na. Sigurado akong hindi natatangay ng hangin ito. Sa inyong lahat, maraming salamat sa tulong nyo. Siguradong hindi natatangay ng hangin yan. Arthur, mas maayos ba't doon nang nakahiga? Hindi yata. Siguro mas mabuti kung gagawin nating patayo. Di ba maganda yung naisip ko? Tinatanong mo ba kung bakit pahiga? Wala tayong magagawa. Hindi naman niya makakalipad ngayon, miski na nakatayo yan. Bakit naman? Kasi yung mainit na hangin sa loob ay lumamig na. Ano? Bakit lumilipad yan sa mainit na hangin? Alam nyo mga bata, meron ba kayong alam sa siyensya? Siyensya? Kayo? May alam ba kayo? Wala! Eto pag ang hangin ay mainit, ito ay gumagaan. Pag nag-aaral kayo ng siyensya, marami kayong matututunan. Pag ang hangin ay mainit, gumagaan pala. Sandali, nakuha ko na. At lulutang ang balon, ganun yun. Ipaliwanag mo naman Matututo ng siyensya, sige na. Mahihirapan akong ipaliwanag ngayon. Ginong O'Connor! Inaanyayahan kitang kumain! Maraming salamat sa inyo, Hepe. Ngunit ako'y naanyayahan na. Naanyayahan ka na? Arthur, anong gagawin mo sa balon? Anong ibig mo sabihin? Iiwan mo na lang ba to hanggang sa may kumuha? Oo, ganun na nga, Tom. Ano ba ang gusto mong gawin ko doon? Gusto ko rin lumipad sa papawiring tulad mo. Di ba natin maaaring painitin yun? Maaari rin, ngunit napakahirap gawin nun. Arthur, palutangin mo naman ulit yun Sige na. Tapos pasakayin mo ko ha? Sige na Arthur, sige na. Ganon. Ngunit kung dinala ka noon dito galing ng Chicago, makababalik ka rin sakay noon sa pinanggalingan mo. Sa kasamaang palad po, yung balon po na yun ay hindi namamaneho sa gusto nyong direksyon. Kaya po ako naririto ngayon ay dahil po hindi sa kagustuhan ko, kundi tinangay lang po ako ng hangin. Wala palang manibela yon, ganon. Opo, tama po kayo. Wala pa pong balon na maaari nyong ituon kung saan nyo gustong papuntahin. Arthur, di ba ikaw ang nakaimbento niyan? Alam mo Tom, sa totoo lang, nang lumulutang na ito sa itaas, iniisip ko na yung bagay na yan. Ang dami kong hinilang lubid at pilit kong binago ang direksyon nito, ngunit pawis na ako. Ang ibig kong sabihin sa direksyon na gusto ko. Hindi ko pa natutuklasan kung ano ang dapat gawin, pero nagawa ko ngunit konti lamang. Pero matutuklasan ko ang lahat na yun. Ano? Talaga? Ang balloon ay hindi bumaksak sa Cardiff Hill ng gano'n na lang. Kung di naisip kong mas ligtas doon, kaya pinilit kong papuntahin ang balloon doon. Kaya yun ang nangyari, nahulog ako. At nagkataon naman, tinulungan mo ko, kaya narito ako ngayon. Paano mo napapunta? Sa Cardiff Hill, mahirap ipaliwanag. Ngunit nagagawa ko ng paunti-unti. Kaya nga pag-aaralan ko pa ito. Siguro, mga 5 buwan, malapit na yun, di ba? Salamat, Mary. Tiniti ako, makagagawa ka ng mas magaling na balon. Pagsisikapan ko, sa tulong ng pagtuturo sa akin ni Dr. Masterson. Siya ba ang gumawa ng korte ng balon? Maaari ba akong magtanong sa'yo? Oo. Para saan ba at ginawa ng hukbong Amerikano ang balon? Kahit ako nga hindi ko nga alam kung bakit. Hinuhulaan ko lang kung mapapalhutang ng mataas ang balon, masisilip nila ang lugar ng pagtataguan ng kalaban. Kung makita yun at barilin, di ba bagsak yun, di ba? Di bali wala rin. Tama ka. Para wag barilin, kailangan lumutang yun ng mataas na mataas. Di ba? Kung sobrang taas naman, mahirap na yung pababain. Madali lang yun. Pakakawalan mo lang ang hangin sa loob nito o palamigin ang hangin. Paano kung bigla namang bumagsak to? Tom! Ha?
Tigilan mo na nga yung pagtatanong mo. Di na tuloy makakain sa'yo si Ginoong O'Connor niyan. Oo. Anong gagawin mo kapag bumagsak? Hindi ko naiisipin yun, syempre. Ako, iisipin ko. Ginoong O'Connor, alam kong pagod na pagod ka na. Mahiga ka na at matulog. Ha? Nakatulog siya. Ginoong O'Connor. Oo, tama ko. Hindi dapat natin maaaring gamitin ng balon sa digmaan. Ang mga balon ay kailangan... Ay, hindi. Pasensya na kayo. Nananaginip lang pala ako na nakikipaglaban ako sa laboratorio. Ganun ba? Ginoong O'Connor, nakahanda na nga pala ang higaan mo. Salamat, Mary. Mary, kung pwede lang sana, tawagin mo na lang ako ng Arthur. O sige. Pasensya ka na, maliit lang ang bahay namin. Sa silid ng bata ka matutulog. Wala po yun. Maraming salamat po. Sige po, mauna na po ako. Magandang gabi sa inyo. Magandang gabi. Magandang gabi rin sa'yo, Arthur. Gusto kong sumakay sa balon.
Napakaglikod mo talaga. Ano ka ba? Ang sarap matulog. Kahit na nahulog ako galing sa itaas sa panaginip ko, hindi pa rin ako matatakot na lumipad sa papawirin. Gusto kong sumakay sa balon at lumutang sa ulap. Sabi ni Arthur, may paraan daw para painitin ang hangin sa balon. Bukas, pakikiusapan ko ulit si Arthur na palutangin niya ulit ang balon. Gusto kong lumipad sa papawirin sa kahit na anumang paraan.